3, 2, 1. Magandang umaga, East Asia! Magandang hali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Wala namang kabuhay-buhay ang programang to. Magandang umaga, Funeraria Pass. Magandang tanghali, Loyola Memorial Park. At magandang gabi naman, Arlington. Parang malagim. Ito po ang programa para sa mga manghang, utak-buya, ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na sumasabit sa burnik ang utak at malapit ng malaglag. Welcome sa #1 news and commentary program na may pag-asang mag-rate kaysa sa ibang noontime show gaya ng Salo-Salo Together. Walang kukontra sa kamatayan! Sa ulo ng mamaga at naaagnas ng mga balita. Tanod, minulto sa loob ng barangay hall sa pool sa CCTV. Tawa! Burger! May palamang! Shabu! Sige, shabu pa! Sa showbiz, balikan natin ang makasaysayang pagpapakilig ng Aldab sa Philippine Arena. Sa palakasan, Manny Pacquiao nakascore na sa wakas ng kanyang kauna-unahang field goal sa PBA. At sa komentaryong kupal ngayong undas, hihimayin ng ating security and counter-terrorism expert kung ano nga ba ang mas maganda, ang mabuhay O ang mamatay! Mga mangmang, makinig o makyat ang bayag ng isang tanod sa kanyang lalamunan nang mag-duty siya sa barangay hall sa Maynila. Ang silya kasing inuupuan niya, bigla na lang gumalaw. Tawa! Narito ang report. Sa kuha ng CCTV, selak lang ang tanod na si Sister Camacho sa Barangay Hall, Sampaloc, Manila. Pero pagmasdang maigi ang monoblock sa gitna dahil bigla itong gumalaw. Kay horror! Pero hindi ito napansin ni Camacho. Natutok sa trabaho. Maya-maya ulit, gumalaw na naman ang upuan. Dito na nagulat at natakot si Kuya. Pang-regal shaker pa ang reaksyon niya. Patingin niya ulit. Kinukusit-kusit pa niya ang kanyang mata dahil sa nakita. Pero imbis na mag-ala, ilmamoros at kumaripas ng takbo. Niligpit pa niya ang upuan bago lumabas ng barangayon. Wow! Brave! Nagkaroon ako ng takot kasi parang nervous na ako. Iisip ko na lumabas na lang po ako. Mabilis naging viral ang video. Maraming netizens ang na-afraid panopyo. Meron din hindi naniniwala at sinasabi may daya ito. Pero si Camacho, nalawala ang pagkamacho sa takot. Iginiit na totoo ito. Pero nung nakikita mong gano'n, talagang masasabi mong maniniwala ka. Napag-alaman na dating Memorial Chapel o pinagbuburulan ng mga patay ang barangay hall. Kaya hinala ng ilan, may mga espiritong tambay dito. Baka naman gusto lang nila mag-trip to Jerusalem. Umaaksyon, nonong bangkay, news and kontrabando. Galing, magaling. Pwede mo na palang palitan si Noli De Castro. Pwede na, pwede na. Di na ka... Uy! Kuya Nonong, tumawa lang! May milagro. Teka muna, ayusin natin. So, ang costume mo, Monra, Namatay. patay ka. Sa ilong eh. Oo. Ikaw? Hindi ko alam. Minikapan lang siya. Hindi, parang sundalo ka na ano kunyari. Ako, Ikaw, ano ka ba? Joker, Batman. Ikaw, ano ka? Ay, ito yung mga pinapupunas nyo pagkatapos manood ng mga art film. Pinupuntahan nyo yung website ng mga X-Art. Alam ko, puti yun eh. Di man lang bagong tissue ginamit mo. Bakit brown yan? Simple eh. Bakit brown? Eh, galing nga to sa CR kanina doon. So halo-halong Amod, tsaka tae, gano'n. tayo. Ito yung mga hindi nabuhay. Tiyanak ka. Tiyanak to. Tiyanak. Hindi nabuhay. Hindi ka mami, tiyanak. Sino ka naman nung? Dr. KM tayo. Ano bang mga may papayo mo sa mga nabubuhay nung? Mag-ingat kayo sa sakit. Huwag tatanga-tanga sa kalsada. Sa mga nagsasabunong, anong payo mo? Tuloy nyo. Eksaktong-eksakto yan. Basa, Monra. Isang burger naman sa Bulacan ang siguradong gigising sa inyong patay na diwa. Pero di dahil sa sarap, kundi sa palaman nitong shabu! Sige, siya mo pa. Kahabang yung buhay.
Wow! Burger! Ang sarap naman. All beef, juicy patty, sesame seed bun. Pero imbes na cheese o bacon, ang dagdag na palaman nito, 2 sachet ng shabu. Ang lupit ng Happy Meal na to, may kasamang droga. Paabot nga ng ketchup. Palusot ng suspect na si Fabian Gios na pag-utusan lang siya ng kaibigang babae na ipuslit ito sa Bulacan Provincial Jail. Kanino mo ibibigay yun, yung tinapay na yun na may palaman? Nagkakahalaga ng 2,000 piso ang mga epektos. Dagdag ng hagulgol na suspect, binayaran siya ng 300 pesos para ihatid ang burger. Dadalhin raw ito sa isang alias Gian. Pero hindi raw niya alam na may laman itong dahil sa pagmamadali at kaduda-dudang oras ng pagdalaw ng suspect, binusisi ng jail guard ang dalang tsibog nito. Very good! Bigyan ng burger! Tinanong ko kung yung dala niya ay ito ay sa kanya ba talaga. Sabi niya, inamin niya, oo, sinabi niya sa amin at agad namin siyang inaresto dahil dun sa daladalahan niyang pinag-inalaan namin yung Cebu. Kahit todo iyak sa takot, tumanggi pa rin ang suspect na pangalanan ang kaibigang nag-utos daw sa kanya. Shabu at burger. Umorder na ng pinakabagong combo meal. Umaaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. May naisip na akong slogan para dyan sa bagong burger combo na yun. Ano? The burger that never sleeps. Yun. Burger na nga lang muna tayo. Burger na lang tayo. Ikaw, no, maghahatid ka ng shabu sa kulungan. Paano mo gagawin? May pakikita ko sa gwardya. Sa buto, papasok ako sa loob, may pagbibigyan ako. Honest na, no? Shabu to. Dahil makukulong ka pag itinago mo eh. Buka may labas, hindi ko makukulong. Maghihingi lang sila, no? Ayun. Galing mo na. Okay, balitang palakasan. Sandali lang. Ito ang pang-Halloween na edisyon ng News Brief. 3 bangkay natagpuang patay. Mahusay talaga yung mga report ni Epe. Peter North of the South. Okay mga kapatid, balitang palakasan na tayo mula sa ekspertong paghigop ng lakas. Ito na si Bart sa kanyang award-winning. Award-winning? Ano pinanalo to? NEPA Q-Mart TV and Film Festival. Ayan, award-winning sports segment na. Balls. Magkatay na ng baka, isabit ng mga banderitas, bumili na ng alak, hipuin ng mga pogi niyong pamangkin. Malapit na maguna ang mundo. Bakit kanyo? Sa wakas kasi, nakashoot na si Manny Pacquiao ng kanyang kauna-unahang field goal sa PBA. Yay! Nangyari ito sa second quarter ng laro ng Mahindra at Rain or Shine. Hindi masyadong binabantayan ni Papa Chris Chu si Papa Manny. Kaya ayun, shoot ang balibag tayo ni Pacman. Halos magiba ang buong Araneta Coliseum sa hiyawan ng mga fans. Mukhang nawili si Manny dahil sumubok ulit siyang makashoot sa susunod na possession. Pero sablay ang kanyang tira. Nakaisang shoot lang, piling Kobe Bryant na agad si Manny. Sa ikatlong possession ng kanyang team, siya naman ang tumira. Halos hindi tumama ng ring ang bola. Ang cute panoorin ni Manny sa court, no? Parang saling ket-ket lang. Hindi ulit naglaro si Pacman pagkatapos ng ilabas. Sa huli, natalo agad ang team ni Papa Manny. Pero ang mas maalala pa rin ng lahat ang kanyang shoot na tira. Sa susunod, dunk na naman ha. Ano boys, kaya nyo bang talunin sa basketball si Pacman? Ano, tingin nyo boys? Sige na, bye-bye. Love you. Grabe no, naka 3 points pa siya. 3 points yun ha? Congratulations! Mahirap yun para sa side shot. At 2 points lang pa yun, pero gilid. Basketball ka ba? Nung kabataan, Bataan mo. Anong hulaan ko? Center ka? shooter. Sa mga loob ko, pag naka-40 ako. Balita naman tayo sa mundo ng showbiz kasama ang pinakataklasa at walang prenong showbiz insider. Magbigay pugay kay Tito Ainri Smigma. Sugman.
Kaibigan, chismisan na naman tayo. Hangang-hanga talaga ako dito sa Aldab. Hindi lang isang libot, isang tuwa ang hatid. Anak ng p***a. Buong bansa kinilig. Hindi lang Philippine Arena ang napuno, pati arenola ko napuno ng ihi. Sa sobrang kilig ko nang magkayakapan na sina Yaya at si Aldin. Shit na malagkit. Meanwhile, ito ang ganap na Shuki time. Show time. Iwinagayway na nila ang puting bandera. Sino ba ang nagsimula ng gera? Sa aking pagsaliksik, ito ang nahanap ko sa nashare ni Kufa Lord sa Facebook. Mahal kong showtime. Lahat na lang napauso nyo na. Tuloy, wala na sa aming natira. Baw ako sa inyong husay. Wala sa inyong papantay. Nagmamahal. This is it. Kaloka? Sabihin nyo ng lahat ng sasabihin nyo sa akin sa dyaryo. Hindi nyo ako mapapahinto. O ano ka ngayon? Hindi pala mapapatigil ha? Sus, awang-awa na talaga ako sa showtime na yan. At ang pinakamasakit ay ang malaman na pati sarili niyong kapamilya, fans ng Aldab, si Judian, si Charis, si Judy Santa Maria at marami pang iba. At ito pa ang pinakamasakit. Ultimo si Jong na kasama sa showtime, nagpa-BB-wave. Aray ko be, 39 million tweets. Sus Maria Josep. Isa lang ang masasabi ko sa buong buo ng Itbulaga. Ang galing nyo mga tol. At sa showtime naman, relax lang. Ika nga ng Aldab, may tamang panahon dyan. Grabe naman tong si, Oo. napakasungit. Ako kanina, binasa ko lang yun ha. Nakalagay sa script yun. Baka Yari narinig ka. ako yun. Hindi naman nila ako may kilala. Hindi nga. Yung mukha ko, di ba? Akala nila tae ka ng bibigote. gano'n. Let's talk about the weather kasama ang taga-shower ng Forever. Gusto mo burger? Ayoko, may finish yan. Eto na si Hipag Bea, ang eksperto ng paasa. Pasok, Hipag Bea. Magandang araw mga patay at manhid na puso na di nakakadama ng lindol at bagyo. Narito na ang ulat panahon na mas sensitive pa sa barkada mong imo. This week magiging steady ang panahon sa buong bansa. Mainit na parang summer sa hapon tapos biglang aambon pero maaraw pa rin. Dahil ito sa kasalang bayan ng mga tikbalan na mangyayari pagkatapos ng Itbulaga. Oh, buti pa sila nakakahanap ng partner na pang forever. Palay sa Pantay, ano ang pamagat ng unang episode ng bagong web series nila Ramon at RA? A. Marupok si Tito. B. She's dating the Tito. C. Text me when you get home. O D. Abang boss. Patay tayo dyan! Back to you, boys! Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Kapit ng mga bayaw, ito na po ang top 5 natin sa edisyong ito. Sa numero 5, ang paalala ni Pangulong Aquino tuwing may kalamidad ayon sa TV Patrol. Grabe, isipin mo nagagawa ng isang kulang na letra, no? Typo lang naman. Paghahanda naging... Paghahada. Ano yung ibig sabihin nun? Bart, ang ibig sabihin ng paghahada, kagaya sa amin, ang paghahada, sa gabi namin ginagawa yun. Orasyon namin yun. Yun ang, Ano yung nagdadasal? Oo, nagdadasal kami sa gabi. Blessing sa amin yun. Sagradong salita pala yung hada. Dapat lahat tayo humada. Easy. Aga. Hinusgahan ka agad nila. Paghahanda, alam ko sigurado yan. Susunod sa listahan, ang pa-cute na sagot ni COMELEC Chairman Andres Bautista kung pasok sa opisyal na listahan ng mga presidentiables ang kapartido ni Mayor Rodrigo Duterte na si Martin Dino. Sir, yung PDP laban ni si Martin Dino, lusot ba yun? Yes or no? Is that a yes or no? Yun. Nagdila-dila. Nagpaani-paani face. Ano? Ano kayo ibig sabihin? Yes o no? Ayaw niya magsalita. Ayaw niyong salita. Yung Martin Dino, alam nyo ba? Diinan nyo ni Aisa Segera. Oo. Anak niya si Lisa Dino. Tingin mo? Oo. Pero sana hiniram niya muna yung apelyido ni Duterte, di ba? Para malakas siya. Martin Duterte dapat ang gamitin niya, di ba? Teka muna. Sunod sa listahan. Yung ano bang payo mo? Kasi baka kalain ng mga sadyante, puro kalokohan yung mga... Mga lakbay aral po yan. Sa St. Scholasticus University. At ang mga taga Iloilo, Gid. Mag-aral kayo mabuti, ha? Nagpapaguran ng magulang nyo ang ginagasto sa inyo. Kayong lakwatsa ng lakwatsa. Lande, pwede sa Lalomande. Wag. Sayang naman, ano ba magiging pakinabang sa inyo ng magulang nyo? Ganon?
isipin mo, gagastusan ka. Ang pang-alam, ilang libo-libo yan. Tapos lalandi lang. Lalandi lang. Kasi iba nagsasyabu. Oo, huwag kayong magsasyabu, tandaan nyo. Sa number 3, ang tito joke ni Senador Chis Escudero tungkol sa kapartidong si Attorney Lorna Capuna. Hinangaan ko na po si Attorney Lorna dahil sa kanyang tapang, dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang paninindigan, at dahil hindi siya marunong umatras sa anumang laban. Maganda rin ho ang kalooban niya. Yun yung tito joke na yan. Hindi yung tito joke, parang gwapo ba boyfriend mo? Mabait. Parang gano'n di ba? Maganda ba? Bait siya. Babait. Talino. Maganda kalooban. Ikaw ba boboto mo si Chis Escudero? Nahirapan pa ako ngayon, pinag-iisipan ko kung sino talagang dapat iboto. Dapat huwag ka na ngayon magkakamali. Pag-alalan mo maigi. Si Lucifer. Walang talo yan. Lucifer yan eh. Walang talo yan. Ganda, ganda. Uy, maganda naman si Attorney Capunan, di ba? May sarili siyang charm. Okay. Parang umiboy. Sa numero 2, patunay na matinik pa rin sa chikas si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Itong laban na ito ay hindi ko kakayanin ng mag-isa. Ako po, kung binata lang ako, nakalawit na kita. Nakalawit. So, speaking of kalawit. Speaking of kalawit. May kalawit. Eto si Kuya Nonong. Sasama niya sa kabila. Ito, tanong. Si Enrile, kailan mo kukunin? Anytime. Anytime talaga? Sino ba gusto mo? Sino mga tumatakbo gusto mo kalawitin? Si Bayaw. At ang ating number 1 sa linggong ito, gaano ba ka-favorite ni Vice President Jejo Marbinay ang ginataan? Ayos ka na, Jeng. Okay na. Ay, kumakawa na. Malamang ibubudel fight niya rin yung ginataan na yan. Susubukan niya yung mga... Kakamay niya yung ginatan. Mahal ng ginataan, 1,000, no? Mahal, ano? Parang tip niya lang yun. Ikaw ba, Nonong, kumakain ka ng ginataan? Oo naman, pero nakikita ko rin sa palabas na yun. Parang dapat itanong doon, talaga bang kumakain ng ginatan si Vice President Gigi Marbinay? Mukha naman. Ha? Di ba kumakain nga sa food court yan? Pumipila pa raw, sabi nila. Anong huli mo siya nakita, no? Anong huli niya kinain? Dinuguan. Ngayon, ginatan. Ako po, si Neroso Kupal, si Kyo sa umaga, pumapart-time na komentarista. Sa tingin ng ilan, mas okay pa daw ang mamatay na lang kaysa mabuhay sa mundong ibabaw. Paano ba naman sa kalsada pa lang, parang nag-aabang na sa'yo si kamatayan. Sa finish line, sa sobrang traffic, ang presyo ng mga bilihin, panay ang taas. Tanging mga panty na lang sa kabaret at beerhouse ang bumababa. Ang mga bago ng MRT, parang kabaong na maghatid sa'yo sa libingan. Kung ganyan ang takbo ng otak mo, mag-isip-isip ka, Mang. Alam mo ba na napakamahal mamatay dito sa Pilipinas? Kabaong pa lang, 8 hanggang 10,000 na. Wala pa dyan ang lupa na paglibingan sa'yo, na aabot 40,000. At kung mamalasin ka, pag nanlimos ka ng kabaong, lalagyan pa yan ng branding ng opisyal na nag-abuloy sa'yo. Punyeta, di ba? Kung gusto mo naman na magpa-cremate na lang para wala ng lupa at magkatipid, nagkakamali ka. 20,000 ang gastusin mo para sa isang regular na kremisyon. Hindi pa dyan kasama ang paglalagyan ng abo mo. Ultimo sa kamatayan, hindi nabibigyan ng dignidad ang mahihirap nating kababayan. May mga sementeryo tayo na lubog sa baha. Kulang na lang, ilibing ka na may scuba gear. Buti pa ang tae ng pusa, natatabunan ng maayos. Sa ilang pampublikong sementeryo, nakatiwangwang mga kalansay. Pag hindi na makabayad ng renta, sanitso ang mga kamag-anak mo. Mga sementeryo na dapat inaayos man lang ng mga lokal na opisyal ng gobyerno. Sa sobrang mahal mamatay dito sa bansa, siguro pati patay na mabubuhay sa nervyos ng gastos. Isa na lang siguro ang pagkamatay na ikakatuwa ng marami. Ang pagkamatay ng programang Showtime. Joke. Mabuhay ang Aldab! Maraming salamat, Neroso Kupal, ang ating security and counter-terrorism expert. Eh, Nong, ano bang masasabi mo dyan, Nong? Masarap ang mamatay. Bakit? Kasi minsan lang. Parang kasal, ah. Kaya, Yung kamatayan, di yan parang kaning isusubo. Pag napaso. Paninindigan mo yan. Oo, iluluwa mo. Sa tingin mo sino mauna, si Bayo o si Enrile?
Huwag ganun. Oy, maraming salamat sa panonood. Pero may problema tayo lagi. Okay, problema tayo. Kasi dami-daming views. Parami ang mga views. Pero yung mga nagsishare, no, bantaan mo nga sila. Ako handaan sa lahat ng sumasampalataya sa akin ay mabubuhay. At sa lahat ng susuway ay mamamatay. Kaya mag-share kayo rito. Huwag kayong ihiwalay. Tuto kayong maigi. Pag hindi nyo sinare to, kukunin ko kayo, mga ina nyo. Oh, itong episode na to, pag hindi umabot ng 20,000, yari kayo kay Nonong. Nabanta na kayo. Tsaka hindi matutuloy yung Fans Day Christmas Party Jamboree natin. Sa Philippine Arena ba mangyayari yan? Hindi, dito lang sa TV5. Kung saan kasya ang 30 siguro. 30. Hindi, 20,000 eh. Baka 20,000 na magkasya dyan. Kasya naman kung sa kasya, pero patong-patong na yun. Higitan natin yung 39 million tweets ng Aldab. Kaya natin yan. Pwede. Pag hindi na kaya ng kontrabando ang Aldab, mamamatay kayong lahat. Okay, palakpakan natin si Nonong. Nonong. KM Tayan. At yan ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at inaagnas at binubulating mga balita. Ito ang programa na parang mga tae ang mga utak at malapit ng maagnas na mga mangmang na mapangusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng lapida. At hindi nakikinig ng mga At hindi lang ikaw yan. Okay. Sa ngalan ng kampo ni Satanas sa si Lord de Vera. Nakasulat ba yun? Halloween natin eh. Halloween. Ang nasusunog na sa impyerno ang kaluluwa ni R.A. Rivera. At padiretso na sa dagat-dagatang apoy na si June Sabayton. Ang nakakabarang na gandang si Bea. Ang nagtsutka na si Bart. Ang mahilig kumain ng utak at tahong na si Pepe. At ang walking kupal. Security guard na zombie. At ang walang kamatayan, si Nonong Bangkay! AKA Dr. KM. Dr. KM Tayan. Ako ang sinaniba ng masabang espiritu si Ramon Bautista. Wala akong kontra sa... Kamatayan! Okay!